Pagkatapos ng round 1 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, ang susunod na ay ang Asian Games. Ang tanong ay maidepend kaya natin ang gold medal this time around. And Kai Sotto sa bagong pangalang agency. Ano nga ba ito? 2022 nang pumirma itong si Kaiju sa Wasserman, isang malaking sports agency na humahawak ng ilang NBA players katulad nila Klay Thompson at Russell Westbrook. Siya ay pumirma rito matapos maging undrafted sa 2022 NBA Draft under pa sa kanyang agent doon na si Joel Bell. And so sa pagpasok sa kanyang Wasserman, siya ay hinawakan ng agent na si Tony Ronzoni. Na still ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na makarating sa NBA ang kanyang kliyente. And again for Wasserman, ngayong buwan ay mayroong changes na nangyari sa kanilang company. At ito ay ang pagpapalit ng pangalan from Wasserman to the team. Well, bakit nga ba nagpalit? Sources says ay gustong umiwas ang kumpanya sa mga issue na hindi na natin babanggitin. And dahil sa mga issue na yun ay kailangan mag-rebrand ang kumpanya o palitan ng pangalan sa the team. At maiwasan din ang pag-alis ng iba pang mga talent sa kumpanya. And may epekto nga ba ito para kay Kai Sotto? Well, kung titignan ang kanilang website, napalitan na ito ng pangalan pero yun pa rin ang mga taong nakalagay. Well, wala namang direktang masamang epekto kung siya'y manatili dito sa the team unless mag-expire ang kanyang kontrata o lumipat ng agency. And tungkol naman sa gilas, ayon sa Taiwan kung di raw babaguhin ng Japan ang passport-only rule, ay posible raw magduo si Brownlee at Boatwright. Considering the last Asian Games ay mas mabigat ang kadandem ngayon ni Brownlee. And yes, alam natin na hindi yan mangyayari sa FIBA dahil one naturalized at a time lamang ang pwede. And so kaya raw nakapaglaro si Kwame dahil yung rule na yan ang inadapt ng China noon. Pero yun lang ay naging mitya rin ng kanilang pagkatalo na kung saan sila ay naglaro ng all-Chinese team. But for now na hindi pa naman final ang passport only, still yan ang pinanghahawakan ngayon ng SBP. Pero sa tingin natin ay matutupad yan pero magkakaroon ng limitations. Maximum na siguro ang 2 o isa lamang ang payagan. Dahil kung papayagan lahat ng naturalized player ay marami niya ng Japan. Kasi sila pa ang host ngayong taon. Pero sa tingin natin na Japan being fair ay isa lamang ang kanilang ilalagay. Unless magsalang muli ang Pilipinas ng 2. Pero sa pool ni Coach Tim Cone ay siguradong mayroong mga maglalaro. Isa rito ang hindi tatanggi na si Mike Phillips na nakapaglaro na sa Southeast Asian Games. Patagal posibleng magkaroon ng same issue na hindi pwede ang mga KBL at B-League boys. Hindi sila nakapaglaro ng huling Asian Games. But this time again, na Japan being the host, ay posible na sila maging available. Ang talong na lamang ay kung gusto nilang maglaro. Questionable pa rin ng mga players na mayroong mga big-time management and agents katulad nila Kaiju at QMB. And for the PBA players sila ang available. Sa tournament na yan, kaya mga PBA players sa pool ni Coach Tim Cone ay posibleng maglaro sa Asian Games.